Hi everyone, welcome to Mystic Queen PH. At ito ay isa na namang collective love reading, energy check-in, you and your person. So what's going on in your relationship, in your connection? Ayan, so this is a timeless reading. Anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. So let's see kung ano yung mga stronger signs for this reading. And if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. I-check nyo na lang kung paano mag-book for a private reading. So let's see, kung para kanino itong reading na to, just a confirmation. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. You have Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Pisces. Taurus, Aquarius, and Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus. Can be any sign, okay? As long as makaka-resonate kayo. So let us see what is the recent past. Recent past energy. Aray. Naku po. There was a major decision to end a relationship. Hindi siya naging madali para tapusin, no? But I think kung sino man yung tumapos ng relationship na to, alam niya na yun yung kailangan niyang gawin. Kumbaga na-realize na hindi na niya kayang ipagpatuloy pa yon. Kumbaga naglakas loob na siya na sige, it's time to let it go. Para kasing siguro sino man yung tumapos sa relationship na to, masyado na siyang maraming iniluha, masyado na siyang maraming naging sakripisyo para sa relasyon na to. Let's see, ano yung recent past energy ng collective? See, detachment code. This is the energy of the Queen of Swords. Parang ang lupit, no? Ang lupit ng taong to, kung sino man itong nag-cut off na to. Kasi para sa kanya, hanggang dun eh. May mga ganon, no, na parang bibigyan ka ng chance, paulit-ulit, tapos biglang lang, poof, I'm done, ayoko na. Goodbye, ganon. Oh, see? Nagkaroon siya ng awakening, realization, not facing the truth. Siguro yung iba sa inyo nagbulag-bulagan. Nagbulag-bulagan sa relationship. Na everything is doing well, everything is okay, ganun talaga. Kasi ayaw mong harapin eh. Kaya lang, na-realize mo, teka, sobra na to Sobra na to, durug na ako, parang paminta lang, 'di ba? So, ngayon, bigla na lang parang nagising ka na lang na ayoko na, no? So, pwedeng ikaw to na nag-cut off ng person sa buhay mo. Since this is a general reading, pwede ring reversal yung roles. So, just take what resonates. Now, let's see, what is the current energy? Ano yung current situation? What is the current situation ng collective? The Strength card, okay. The Moon, ako. The Six of Pentacles. Okay. I feel like this person, kung sino man yung kinut off, no? Is trying to make amends. Kumbaga parang sinusubukan niya na ayusin, to make up with the losses, no? Yung tipong, ano bang kulang ko? Sige, bibigay ko, ganon. Kaya lang, be careful sa intention ng taong to kasi maaring meron pa tong mga hindi sinasabi sa'yo.
You may be dealing with a Leo or a Cancer. And kanina may energy rin ng Gemini, Libra, Aquarius. So, I think, kung sino man to nag-cut off sa person na to, pwedeng nakipag-break, tinapos na niya, nilalakasan niya talaga yung loob niya na panindigan yung pakikipaghiwalay niya. I feel like this person kasi na hiniwalayan, nagre-reach out pa rin eh. Pwedeng nagpapadala pa ng mga regalo. Alam mo yon, nanunuyo. At parang sinasabi niya na kailangan mo pa ako. Bakit mo ako aalisin sa buhay mo? Kailangan mo pa ako. Di mo sure. Ganun. Party. Nako. I feel like, pwedeng pareho kayo. No? Pareho sa relationship. You are trying to entertain yourself. Lumalabas kayo with your friends, trying to meet new people. Yung iba sa inyo, meron na kayong anak. Or nagsama kayo as family ng person na to. Uy! Talagang gustong ayusin, no? Renewal, spark. Tinitingnan niya kung mag-spark pa. Oo. Kung meron pang spark. Kasi syempre, pag may spark, pwede yang maging apoy. At uminit. Meron pang Nako, ang mahirap kasi dyan, kung talagang desidido ka na in the recent past, kung meron dito sa inyo, desidido na i-cut off yung person na yon, tapos andyan pa rin, 'di ba? Pwede kasing ini-entertain mo pa eh. Paano yan, panindigan mo kung talagang gusto mo. Pwede rin kasi rito parang, alam niyo yung iba, mahirap talagang kumalas sa isang karelasyon, lalo na kung may anak kayo. Or naging malapit na kayo sa family members. Diba? You still have the chemistry, the passion. Siguro nagbibiroan pa nga kayo eh. Naku po, action, courage. So, minsan kasi, kailangan pa talaga na, sagarin yung pasensya ng isang tao bago kumilos at ayusin yung pakikitungo ng isa, 'di ba? Na kailangan munang makipaghiwalay yung person na yon bago ma-realize ng other person na mahalaga pala yung taong yun sa kanya. 'Di ba? Ano ba? Pinapahirapan sarili. Okay. Someone is disappointed, someone is hurting. Tingnan natin ang feelings ng person mo. Feelings ng person, ng collective. Oy, Knight of Wands. Ipupursue. Magtsatsaga. Nangangako ng bagong simula. Ipupursue, magtsatsaga, mangangako ng bagong simula. So, magte-take ng risk din tong person na to. Siguro, isip niya na, oo nga, ako yung may mali. So, kailangan ako yung mag-initiate. Mag-i-initiate siya. Pwede nga itong maghahanap pa siya ng kakampi para lang makumbinsi ka niya na ayusin niyo. Ano yung feelings ng person ng collective? Oh my God. Ayun na naman, Kasi nga may anak kayo, May anak kayo or naging close ka na sa family niya. Tinetest niya kung bibigay ka pa. May spark. Meron pa rin, oo.
Lagi ka napapanaginipan, so pwedeng pareho nyo napapanaginipan ng bawat isa. Divine intervention. I think itong person na to ginising. Na ano siya, ang tawag doon, nahimasmasan. Oo. Nahimasmasan siya sa ginawa mo. Akala siguro niya, okay lang sa'yo yun. Na pasaway siya, wala siya masyadong effort sa relationship, puro ikaw na lang nagsasakripisyo, nag-a-adjust. Nahimasmasan tong taong to. Frustrated siya ngayon. Kasi mukhang parang ang hirap mong kumbinsihin. Oo. Hindi na siya makapasok. Baka nga pinaglakan mo na to ng gate. Tapos doorbell ng doorbell. Tapos nagsisisigaw na sa labas. Yung kapitbahay. Nakikichismis na sa nangyayaring drama sa inyo. Okay. So, definitely this person wants you back. Tingnan natin. Meron dito nag-overthink. Tingnan natin yung feelings mo. Ano yung feelings ng collective para sa kanilang person? Ay, move on na siya. Sigurado ka na ba? Move on ka na. Parang umiiwas ka na eh. Naku po. Death card. Ending. Malakas na loob. Ay, okay. Ito yung tipong habang lumalayo ka sa kanya, nagre-reach out ka pa rin. You get what I mean? Yung parang, may communication pa eh. Diba? May communication. So, yung iba sa inyo, kung meron kayong anak, pwedeng kasama niyo yung mga anak niyo, lilipat kayo sa ibang lugar. Oo. Pwedeng pupunta kayo sa parents niyo or aalis kayo din sa bahay to live on your own. Pero may communication. Tingnan natin mamaya yung action niya. Feelings nyo. Anong feelings nyo? Insatiable. Feeling nyo kasi itong person nyo, wala siyang contentment. Hindi siya makontento. Spirit guides. Nako, I feel like you keep on praying and praying na tama yung ginagawa nyo. Alam mo yung tipong umalis kayo sa bahay ninyo or umiiwas ka na sa taong to pero nagdadasal ka na, Lord, sana po tama tong ginagawa ko. Okay. Rebirth. Oh my God. You want change, no? I think, ang gusto mo sa taong to magbago. Gusto mo sa taong to mag-transform. I-let go niya yung dating siya na hindi mo gusto. Feelings. Discarded. Oh my God. Parang basura na gusto mo nang itapon. Bakit ganon? Grabe ha. Siguro parang feeling mo hindi ka pinahalagahan ng taong to, ng person mo. Kaya parang tingin mo, okay, sige, hindi mo ako pinapahalagahan, okay, basura ka sa akin ngayon. Naku po, na-trigger. May na-trigger. Name, car, place. Naku. Siguro, oh my God, ang daming ko nakikita rito. Pwede ring may selos dito, no? Yung tipong selos sa mga pinupuntahan ng person mo. Tapos na-trigger ka na, teka, ba't nandun na naman siya? 'Di ba? Ba't nandun na naman siya sa lugar na yan? Yun yung dating madalas puntahan nila nung ex niya. May trigger. Oh my God! Lagi naman Lagi naman yun yung dahilan eh. May affair. Dirty little secret. Nakaw. Kaya nga siguro napagod na kayo. Ngayon, tingnan natin kung ano yung gagawing action ng person mo. Kasi kanina mukhang aayusin, mag-reach out,
Bigyan mo pa ng pang 20 pagkakataon. Okay, ano yung action ng person, ng collective? Aray. Justice. Alam mo, alam niya, you are hurt. Nire-recognize niya yun, na nasaktan ka. Pati siya nasasaktan. Okay? And I think itong justice card is parang pakiramdam niya, deserve niya. Deserve niya yung ginawa mo sa kanya. Deserve niya na sinaktan mo rin siya at nakipaghiwalay ka. So, pwedeng yung kadil niya rito is Libra or pwedeng any sa inyo, no? Libra, Aries, Leo, Sagittarius. With the King of Wands, this is energy ng movement, action, passion. So sa ngayon, I feel like this person is nag-iisip siya, no? Parang nira-rationalize niya ano yung mga dahilan kung bakit kanya nasaktan. Let's see, ano yung action? This is setting boundaries. Parang ano, ipagtatanggol niya rin yung sarili niya. Parang didepensahin niya rin na, teka, hindi lang naman ako may pagkukulang dito. Ikaw rin. Parang ganun. 'Di ba? Na ikaw pa yung may kasalanan. Na hindi mo siya inintindi. Oo, nagkulang ka ng compassion. Kulang pa ba yun? Ang dami mo nang sakripisyo sa taong to. Ano yung gagawin niyang action? Nag-iisip to. Siguro, dun niya na-realize na masyado kang nasaktan. Lalo na gusto mo nang lumayo, gusto mo nang umalis. Like, actually, basta niyo umalis na eh. Tapos, talagang iniiwasan niyo tong taong to. Although nag-uusap kayo, pero physically, hindi ka na niya mahagilap. Na hindi niya alam kung nasaan ka. Oo. Anong action ng person na to? Ang nakikita ko rito, magmamasid to eh. Parang pahuhupain niya yung nararamdaman mo, yung sama ng loob mo. And, mananahimik to. Kasi yan yung ano niya, future action niya. Kanina, no, yung sa current situation ninyo, nakikipag-ayos, gustong makipag-usap, alam mo yun, parang nagtatry. Pero yung action niya in the future, pwedeng itong taong to marirealize niya yung gravity. Gravity talaga. Kung gaano ka-grabe yung nagawa niya sa'yo. Tapos mananahimik muna to. Oh my God. Oh, threatened siya. Embarrassed. Awakening. Nare-realize niya yung mga nagawa niya. Feeling rejected. Ano to eh? Alam mo parang nagsisisi siya na, oh my God, ang laki palang kawalan. Ang laki mo palang kawalan sa kanya. Unity. I think your person still wants. Gusto pa rin niya na ayusin to. But sa ngayon, pwedeng ito ay nananahimik. Kasi maaring na-realize niya na gusto mo ng space. Gusto mo makapag-isip-isip. Parang hahayaan ka na lang niya muna. Pretending na okay lang siya. Iniisip rin niya yung iba sa inyo kasal. Yung commitment ninyo. And I think merong mga tao nang nakikialam dito sa paghihiwalay ninyo eh. Na parang sinasabi na, hayaan mo na yun. Hayaan mo na yan si collective, ganun. Hayaan mo na yung person mo. Lalo na kung may third party situation, kasi kanina merong lumabas yung
affair, no? So, pwedeng there is someone na nag-cause, naging reason, naging dahilan kung bakit na-trigger yung galit mo, yung energy sa past na naging problema rin ninyo before. Tapos itong person na to, pwedeng nakikialam siya sa decision making rin nung other person, nung person mo. Oh my God. Yeah, I feel like bibigyan ka muna ng time nitong taong to. Kasi pwedeng meron din siyang mga gustong sabihin sa'yo para madepensahan niya yung sarili niya. Ano yung action? Ano yung, where's this relationship going? Where is this relationship going? Alam niyo, mag-uusap pa kayo. Mag-uusap pa kayo. I also see someone here glowing up. Oo, mag-glow up. Talagang e-effortan ang kanyang sarili para maging maayos ang kanyang situation. But I think it will take a while. Oo. Hindi to agad-agad maayos. Maraming pagdadaanan itong taong to or kayo, no? Bago nyo ma-realize if you want this relationship to continue. Pero I feel like meron ditong mapapagod, no? Meron ditong mapapagod na sa kakahintay or pagpupursu. Lalo na kung meron sa inyong makakakita na ng happiness. So, kung sino man sa inyo makauna na makahanap ng happiness after your separation, siya yung talagang totally magbibigay na ng finality sa relationship na okay, tapos na. Kasi ito, new beginning, so new source of happiness na to in the future. Na parang sinubukang ayusin, habulin, pero kahit anong gawin, wala, no? Parang ibang direction na yung gustong tahakin. Ayan, may offer. Meron talagang nakikialam. Nako. I think, whoever this person is na naging dahilan, lalo na sa third party, hindi yan aalis doon. Makikialam at makikialam yun. Parang nakasubaybay siya kasi parang ayaw na niya na magkaayos kayo. Even after, kahit matagalan pa, this person will always want you, no? Kumbaga parang, kung bibigyan siya ng chance, gugustuhin at gugustuhin ka pa rin niya. Kung kung kayo'y kasal, pwedeng may magpa-file dito ng divorce or annulment. Someone will say sorry, will ask for forgiveness. May obsession rin. I feel like your person, pwedeng saka siya mag-o-obsess sa'yo kapag wala ka na sa buhay niya. Para kasing prized possession ka niya. Conflict. So I think, no, for some of you, hindi na to maayos. Pero matagal yung proseso na to na parang this person will still be in your life, lalo na kung may anak kayo, may connections. Unless panindigan mo talaga na, let's say, hindi ka hihingi ng suporta sa kanya kung meron kayong anak. Pero kung still may support, may communication pa rin yan. But I feel like there's a new path, no, natatahakin. Lalo na ikaw. So, something that will make you feel happy, make you feel contented, make you feel fulfilled. Okay? So, that is the reading for you, collective. So, kung meron kayong situation na gusto nyong i-read natin, comment nyo lang dyan. So, thank you so much and bye!